Hi mga moms! This is Jeannie and welcome to my channel. So ito, weekend na naman. Ito yung pinaka-paborito nating araw kasi usually ito yung rest day natin, diba? Kung may mga full-time jobs tayo or kahit may business, kadalasan pag weekend, it's time for family, right? And especially ngayong December, pag weekends, ang dami nating ganap. Marating din yung 13th month pay, 14th month pay, o kung pang ilang month pay pa yan. And madalas nakikita natin ang dami nagpapa-rebond, diba? Usually, pag December. Pero lately, this year, actually, napansin ko parang mas madaming nagpapakulay ng buhok at nagiging sisiw. Kagaya ko. So for today's video, pag-uusapan po natin ang pinagkakaguluhan sa TikTok at love na love ko, ang Crowning Glory Semi-Permanent Hair Dye and Bleaching Sets. So sa mga naku-curious, ano nga ba yung Semi-Permanent Hair Dye? Ano bang pinagkaiba niyan dun sa usual na hair dye na nakalakihan natin or na ginagamit ng mga titas and momshies of Manila? Susubukan po natin sagutin yan. And again, kung meron nun pong mga nanonood na expert dyan, hindi po ako expert sa larangang ito. Ang mga sasabihin ko po sa video na to ay na-research ko lang kay Mr. Google or na-chika sa akin ng mga kasisiw ko or based sa experience so far sa aking DIY journey sa pagkukulay ng buhok. So, kung may mga experts man po na nanonood, feel free po na itama po ang mga maling sasabihin ko sa comment section para matuto din po tayong lahat. So, okay, simulan na po natin. According kay Mr. Google, meron palang 3 types ng hair dye. Merong tinatawag na permanent hair dye. So, ito yung kadalasan na kinagisnan natin. Or for me, yung aking nanay ay nagpapakulay siya ng chestnut brown habang ako'y lumalaki. So, nasanay ako na nagpapasalon siya tapos nagpapakulay siya ng permanent hair dye. So, ano nga ba yung meron sa permanent hair dye? From the name itself, permanent. Permanente siya sa buhok. Hindi siya nagfa-fade. So, antayin mong humaba yung buhok mo para eventually mapuputol mo siya kung gusto mong mawala yung kulay na yun or pwede mong patungan ng other colors. And usually, kapag nagpapalagay ng permanent hair dye, hindi na nila binibleach yung buhok nila kasi meron na siyang ammonia and hydrogen peroxide. Pero most brands ngayon, according sa mga nabasa ko, medyo iniiwasan na nila yung ammonia. Although meron pa din na gumagawa ng hair dye na may ammonia. Pero mostly, iniiwasan nila kasi sobrang harmful nga naman ng ammonia pag nalanghap mo in excess. Ayun, research na lang tayo kung ano bang mga harmful effects ng ammonia sa tao. Ang permanent hair dye, usually, kahit virgin black hair, tulad natin ng mga Asians, usually dark yung hair natin. Mayroon niyang melanin, and ginagawa ng permanent hair dye dahil meron siyang composition na nakakapag-lift ng kulay sa buhok or dun sa cuticle ng ating buhok, outermost layer ng ating hair strand. So, sa mga permanent hair dye, since usually meron siyang high content ng hydrogen peroxide or ammonia or other substitutes, ang ginagawa niya, ini-strip off niya yung kulay, natural color ng buhok mo. So, kung black yan, kaya niyang i-strip off yan siguro mga 5 levels lighter para ma-deposit niya yung permanent na dye sa buhok mo. Pumasok siya sa loob, hindi lang siya sa outermost layer. Ina-open up niya yung cuticle, yung outermost layer ng hair, para makapasok yung hair dye. And permanent na siya. So, hindi siya basta-basta matatanggal kahit makailang shampoo ka. And then, the second type is the demi-permanent hair dye. So, what is demi-permanent hair dye? Ito naman yung parang middle way between permanent and semi-permanent. Meron siyang hydrogen peroxide. Most na brands na nabasa ko, ina-avoid na rin nila ang ammonia. Pero meron pa din gumagawa ng may ammonia. Correct me if I'm wrong. Pero may mga nabasa ako na meron pa rin ammonia content. Konti, very minimal. And hydrogen peroxide content, mga 6%, according dun sa isang brand na nabasa ko. Para ma-lift ng konti yung natural color ng buhok and matulungan yung hair dye na makapenetrate pa din sa loob. So, kumbaga parang ini-strip off din nila ng demi-permanent hair dye yung color ng hair mo for a little bit. Although hindi siya kasing strong or aggressive ng
permanent hair dye sa pag-lift ng natural color ng buhok. And usually, demi-permanent hair dye, naglalast siya for siguro approximately 2 months, 2.5 months, depende kung gaano kayo kadalas mag-shampoo. Usually, ang conditioner naman, hindi siya mabilis makapag-fade ng kulay ng buhok. So, kung every other day kayo mag-shampoo, bilangin nyo lang yung times na nagsha-shampoo kayo, ganun kabilis mag-fade. So, kung every other day, siguro mga 2 months ang demi-permanent hair dye bago mag-fade sa buhok ninyo. The last one, and ito yung pag-uusapan natin ngayon, is yung semi-permanent hair dye. Ang semi-permanent hair dye is the safest among the three kasi wala tong ammonia, zero ammonia content, zero hydrogen peroxide content. So, anong ginagawa ng semi-permanent hair dye sa buhok? Hindi po ito nagle-lift ng kulay. Kung ano po yung natural color ng hair nyo, kung black ang hair ninyo, pag naglagay kayo ng semi-permanent hair dye, parang magiging coat lang siya ng hair nyo. So, kung let's say black siya, and naglagay kayo ng bluish shade, sa araw, makikita siya. Pero kung ganitong setting, let's say dark room, or dim light, hindi siya masyadong halata. So, para makita ang semi-permanent hair dye sa buhok, dapat light yung canvas nyo or yung base ninyo. Think about it as para kang nagsusulat sa isang papel. Pag mas puti yung papel, mas kita ang red pen ink, 'di ba? Yung red ballpen ink, mas kita siya, or blue ballpen ink. Pero kung dark yung paper at sinulatan nyo ng red, hindi siya ganun kakita. Although may konti kayong makikita maaaninaw na kulay, hindi siya ganun katingkad kung sa white nyo isusulat yung red ballpen or yung blue ballpen. Ganun din nagwo-work si semi-permanent hair dye. Kasi nga, pumapatong lang siya, nagde-deposit lang siya ng kulay, hindi siya nagle-lift ng darkness ng buhok ninyo. So, advised na paggagamit kayo ng semi-permanent hair dye, dapat light na yung strand ng buhok nyo. Magdidepende yung kalalabasan kung gaano ka-light yung base ninyo. So, ito, ifa-flash namin yung base levels ng buhok. Usually, pag dark shades, lalo na yung mga blue shades, kita na siya sa level 7 na base. And kung pastel naman, yung mga gustong mag-pink or peach, at least, kung hindi kaya level 10, at least level 9, para makita talaga siya sa buhok ninyo. So, ayun na nga, si Crowning Glory Semi-Permanent Hair Dye ay currently available sa 15 hair dye colors. So, hindi ko siya memorized. Kailangan ko ng kodigo. Let's see. Okay. So, meron silang red, peach, orange, yellow, joker, moss, green, mint, pastel aqua, blue, denim, which is ito yung ginamit ko sa hair ko, sa ilalim, yung aking underlights. Violet, which is yung ginamit ko naman dito, sa taas. Ito actually mismo yung ginamit kong tubs. Hindi siya naubos. Pag straight yung hair ko, hanggang lagpas bewang ko siya. And hindi ko naubos yung dalawang hair dye. So, may natira. Super bango. Sobrang bango. Hindi siya kasing baho ng mga ibang color na ina-apply sa salon. Ayan siya. Ang bango niya. Hindi siya nakakasawang amoyin. Actually, parang amoy bubblegum kasi siya. So, ang sarap niya. Para siyang pagkain. So, going back, violet, smoky, hot pink, and pink. So, yun yung 15 hair dye colors na available kay Crowning Glory Semi-Permanent Hair Dye. And ang maganda talaga dito sa Semi-Permanent Hair Dye, since ito, papakita ko yung aking bleached hair bago ko nilagyan ng kulay. Yan yung base level ko. Tapos, pag nag-fade ito, kasi, actually, itong aking buhok, kinulayan ko to 1 month ago. More than a month ago na actually. So, ito siya. Nung bagong lagay. Siguro mga 4 days pa lang to na bagong lagay. Ayan, yan talaga yung natural na straight na buhok ko. Nag-curl lang ako ngayon kasi parang gusto kong i-feel yung aking accidental mermaid hair.
By the way, first time naming mag-DIY ng aking hobby. Siya lang ang yung naglagay nito. Initially, talaga, nag-bleach kami pareho. Nilagyan ko siya ng bleach, nilagyan niya akong bleach, and then, nung nagbanlaw na kami, masyado akong excited. Hindi ko na tinuyo yung hair ko. Gumamit ako ng isang denim. Wala na yon, iba yung tub na yon. Yun yung pinakaunang tub. Nilagay ko siya sa bleached hair na binanlawan ko. Although, shinampo ko siya ng 3 beses. Shampoo, banlaw, shampoo, banlaw, shampoo, banlaw. Ayun. And, hindi ko inantay na matuyo. Sobrang excited ko. Nag-gloves ako. Sa loob mismo ng bathroom, nilagay ko yung denim na hair dye sa basang-basang buhok ko. So, ang nangyari, ito siya. Ayan. Sabi ko, maganda naman. Sabi nga nung isa kong kumare, gradient daw yung kulay. Sabi ko, yeah, gusto ko siya. Maganda siya. Kasi hindi masyadong kumapit yung ibang kulay dahil basang-basa nga yung nung nilagyan ko. And hindi ko nababad. Nangawit kasi ako. Walang upuan sa loob ng bathroom namin. So, nakatayo ako. 30 minutes ko lang siyang nababad. Hindi siya talaga kumapit. So, ayan yung kinalabasan. Gusto ko talaga kasing makita na makover yung lahat ng buhok ko. Wala nang makikitang bleached hair. So, ang ginawa ko, after a week, hindi na ako nag-bleach. Nagpalagay ako kay Mr. nito. So, gumamit kami ng hair dye comb at in-apply niya. So, ito yung aming session. Ayan. Siya lang ang naglagay niyan. So, first time niyang magkulay ng buhok. First time niyang mag-bleach ng buhok. And medyo nagpapanik siya that time kasi baka magkamali daw siya. Pero, I loved it. Sobrang nagustuhan ko. Parang accidental mermaid hair yung nangyari kasi yung denim, naging, eto siya. Ayan. Yan, hindi ko sure kung kita ba siya, pero gustong-gusto ko yung naging effect nung denim at nung violet sa taas. And para siyang mermaid, diba? Gustong-gusto ko. Actually, mas gusto ko siya ngayon na nag-fade na siya ng konti kaysa nung bagong lagay. So, antayin ko pa tong mag-fade pa at bumalik dun sa bleached na hair, na blonde, para magpalit na ako ng kulay. So, ngayon, ayoko siyang madaliin. Gusto kong enjoyin yung kulay niya. Ang maganda kasi sa semi-permanent hair dye, kusa siyang babalik dun sa base talaga. Mawawala yung hair dye eventually. So, ako kasi hindi ako everyday nagsha-shampoo. 2 days conditioner, and then shampoo, conditioner, and then 2 days ulit na conditioner. So, ganun yung routine ko. Kaya, ang tagal talaga niya bago mag-fade. Plus, blue kasi tong shade na to. Usually, yung mga blue shades, matagal talaga siyang mag-fade. So, kung gusto nyo ng semi-permanent na medyo pa-permanent, demi-permanent na, try nyo yung blue. Matagal talaga siyang mawala sa buhok. Si Mr. naman, binleach ko siya, and then nagbanlaw na siya sa bathroom. Ganun din yung ginawa niya, naglaw siya, kinuskus niya sa ulo niya yung denim. Denim din actually, pareho kami denim, twinning sana kami. Ang problema, hindi pala niya binanlawan ng maayos yung bleach. So, ang nangyari, nagkaroon ng konting reaction. Yung natirang bleach sa buhok niya, dun sa denim na in-apply niya. In-apply niya din ng basa. So, ito po yung kinalabasan nung una niyang denim. Maganda siya actually. Parang naging brown yung buhok niya. Pero, ewan ko, for some reason, after a week din, sabay ulit kami, nung nagpalagay ako sa kanya nito, siya naman, binleach namin ulit. Sobrang ang galing nung bleach ng Crowning Glory kasi 1 week lang apart yung ginawa naming bleaching sa buhok niya. Pero, ayan, yun yung second bleaching session na ginawa ko sa kanya. And ito na yung nilagay namin na color, Joker. Naitapon ko na yung tub, so wala na dito. Check nyo yung link sa description box. Meron dong link dun sa mismong store kung saan nyo sila mabibili. Yung bleaching set and yung semi-permanent hair dyes in 15 colors. Nagustuhan namin by far, ang ganda ng results. So, ngayon, after a month, si Mr. ganito na yung kulay niya. Dahil pastel yung nilagay niya, mas mabilis na
nag-fade. And hindi rin pala siya everyday nagko-conditioner. Nagsha-shampoo siya everyday, pero hindi siya everyday nagko-conditioner. Kaya ang bilis din talagang nag-fade. And ngayon, iniisip namin kung ano yung bagong kulay na ilalagay sa buhok niya. Kung may suggestions kayo, comment down below din. And, ayun. So, basically, yun yung semi-permanent hair colors ng Crowning Glory. Nga pala, nabanggit ko na to kanina, meron din silang bleaching sets na sobrang... Ako, hindi kasi ako virgin hair nung DIY kami. Although, first time namin mag-DIY ni Mr. Ako, almost 10 years na ba akong nagpapableach ng buhok, pero laging sa salon. So, alam ko yung pakiramdam na yung parang naiiyak ka na, sakit-sakit na ng anit mo, pero tiis ganda kasi kailangan ibabad. Dahil hindi pa naglalighten yung buhok, ang tagal-tagal maglighten. Naiiyak na ako, sakit na. And then after nun, sobrang nagsusugat yung ulo ko, yung anit ko. Sobrang pag ginanon mo talaga, nagdudugo siya. Ayoko nang bumalik sa ganong experience. Kaya nung tinry namin to, di ko alam kung manhid lang ako. Kapag binili nyo to, it comes in 2 volumes. Or, 2 volumes. 9% at saka 12%. So, kung nakakarinig kayo ng developer or oxidizer na 30 volume, ito yon yung 9%. And then yung 40 volume is yung 12%. So, kami ni Mr., ang ginamit namin sa aming bleaching session ay parehong 12%. By the way, si Mr., gumamit siya ng isang set nito. Kasi pag bumili ka, set na siya, ihahalo mo na lang siya actually sa mixing bowl. Tapos, ready to apply na siya. Sobrang dali niyang gamitin. Isang set ng ganito yung ginamit namin kay Mr. And sa buhok ko naman, dahil mahaba siya, obviously, 2 ganito. And kay Mr., isang tub ng Joker. Ako ay parang siguro 1 kalahating tub kung same color. Kasi parehong may natira. Hindi ko naman siya naubos. So, pwede pa akong mag-touch up kung gusto ko. Pero, antayin ko na lang to mag-fade para makapagpalit ako ng kulay. So, anyway, going back. Ayun nga. Wala siyang kasakit-sakit. Parang hindi ko alam talaga. Kung may nakatry na sa inyo nito, pa-comment down below naman kung ako lang ba to na hindi nasasaktan. Manhid na ba ako? O ganito talaga tong bleaching set dahil sobrang di talaga ako nasaktan. Parang after nung ang lambot-lambot ng hair ko, hindi siya dry. Usually, pag yung sa salon, ang tigas ng buhok ko. Sobrang tigas. Pero ito, ang lambot niya. For some reason, hindi ko alam kung ano exactly ang mga ingredients nito. Pero, parang yung buhok ko, imbis na tumigas, lumambot pa siya. And kaya, ang hirap nga rin niyang banlawan kasi nga madulas siya sa hair. So, 3 times ako nag-shampoo para mag-apply, bago mag-apply nito. Oh! Kung gusto niyo palang malaman yung step-by-step na kung paano kami nagkulay or paano namin ginamit yung bleaching set, meron akong another video here. Or doon na lang sa baba, sa description, ililink out din namin. I-click nyo lang yon para mapanood nyo yung isa pang video. Paano namin in-apply. We discovered na mas kumakapit siya pag tuyong-tuyo yung hair. Hindi dapat damp or lalong hindi basang-basa. Mas okay na hindi basang-basa pag in-apply nyo kasi mas kumakapit siya. And yun, din-discuss ko yun sa video na ito. So, tignan nyo na lang. This retails pala at 150. Set na siya. Nagsisale din paminsan-minsan. And ito naman, this retails 1 tub, 175. Guys, alam to ng mga nagpapasalon, nagpapakulay at nagpapableach sa salon. As in, walang halong biro. Sa buhok ko na ganito, kasi madalas talaga mahaba yung buhok ko, hindi ako nagpapaikli ng buhok. Gumagastos po ako ng 3,000 to 5,000, depende sa salon. Para lang i-bleach nila at kulayan yung buhok ko. And may kasama pa kasing treatment yon. So, kaya ganun siya kamahal. And yung syempre, professional service or professional fee nung gagawa. Guys, 5,000. Magkano lang po yung ginastos ko dito? 175 times 2, 350. Tama ba yung aking math? Basta, 350. And dito, 150 ang isang set ng 12%.
150 rin naman po yung 9%. So, 150 ang per set. So, naka 2 sets ako para sa aking mahabang buhok. So, that's 300. 300 plus 350, nasa 650 lang po siya. Kumpara nyo po sa 5,000. Medyo, lang semester, medyo na-stress lang siya. Dahil first time nga niya. Pero nag-enjoy din naman siya after finishing kasi nakita niya ang ganda nung result. Sobrang laking tipid. Kahit may Christmas bonus tayo, matitipid natin. Imbes na gumastos tayo ng 5,000 para ma-achieve yung kulay na gusto natin sa buhok natin. Hindi pa tayo sure niyan kasi ako, most often than not, na-disappoint ako sa kinalalabasan. And, syempre, hindi ko na pwedeng ipaulit kasi bayad na naman. Eh dito, pag hindi mo na-achieve yung kulay na gusto mo, bumili ka ulit ng another tub. Kasi semi-permanent naman to, di antayin mo. Advice din sa akin ng isa sa mga kilala kong expert sa pagkukulay at matagal na talagang nagkukulay, DIY kulay. Dahil ako'y isa palang baguhan sa pagdi-DIY kulay ng hair. Isa sa mga advice na narinig ko is gumamit ka ng anti-dandruff shampoo. Kung gusto mong mabilis na mag-fade yung buhok mo at gusto mo na talagang magpalit sa lalong madaling panahon. Mabilis daw makapagpa-lighten, makapagpa-fade ng semi-permanent hair dye ang anti-dandruff shampoo. So, try nyo din. Hindi ko pa na-try kasi ayoko nga siyang mag-fade masyado dahil I'm loving it. I'm loving violet and denim sa aking buhok. So, siguro itatry ko kapag gusto ko nang magpalit. Pero yung mga nakapag-try, balitaan nyo kami kung effective ba talaga siya sa comment section. And nga pala mga moms, na-research ko lang din kay Mr. Google. Correct me if I'm wrong, mga experts. Si 9% oxidizer or 30 volume na developer ay nakakapag-lift ng 3 levels ng kulay sa buhok. So, kung virgin black hair ka, ito alone, pwede siyang makapag-lift ng 3 levels. So, you could be at level 4, na pagka-light ng buhok. Eh, i-match mo pa with the bleach, siguro makaka-achieve ka ng mga level 6, level 7. Depende kung gaano ka dami yung melanin, gaano katindi yung melanin sa buhok mo, nagbibigay ng dark shade. So, mas maraming melanin, mas stubborn. So, ayun. Depende kung gaano ka tindi yung melanin. Don't expect guys na sa 9% magle-level 10 ka agad yung base level nyo ha. Kung virgin black hair kayo at maraming melanin yung hair nyo. Siguro yun nga, mga level 7 at the most ang ma-achieve nyo. Although hindi ko sure kasi hindi ako nag-try ng 9%. Ang tinry namin ni Mr. ay both kami level 12. Or 12%, I mean. This is 40 volume. This alone can lift 8 levels. So, kung virgin black hair, kagaya ni Mr. Virgin black hair siya, actually, nung nilagyan ko siya ng bleach. From very dark hair, na-achieve namin yung around 8, 9, patchy. Hindi namin din masyadong binabad kasi medyo takot siya. Kasi nga first time niya. Pero, for first time na galing sa virgin black hair, I could say na sobrang light na ng level 9 na ma-achieve mo, diba? Sobrang bilib ako dito. Binabad namin yung buhok niya for 30 minutes, if I remember it correctly. And ako naman, nagbabad ako for almost 45 minutes. Kasi, pag more than 45 minutes na pala, wala na rin siyang masyadong ambag. Kasi, it starts to cook the hair strand na. Mas okay kung 45 minutes nyo. Wala siyang pinagkaiba kung 45 minutes or ibabad nyo ng 1.5 oras. Ang pinagkaiba, posibleng maluto yung buhok ninyo. So, wag na lang ganun katagal ang bleach sa buhok. Pero, ito guys, ang ating semi-permanent hair dye ay walang ammonia, walang hydrogen peroxide, walang kahit na anong masamang chemical na makakaluto ng buhok ninyo. So, ang ginawa ko po, binabad ko po ito for 26 hours to be exact sa aking buhok. Yes po. In-apply po namin siya ng Sunday, which is rest day. And Monday na po ako ng gabi nagbanlaw. So, during my lunch break sa work, binanlawan ko po siya. Kaya, siguro kaya rin siya sobrang kapit na kapit.
Kasi, in-apply namin siya sa super dry hair and binabad ko siya for 26 hours. Walang ka-iki-iki feeling. Naka-shower cup lang ako the entire time. Itinulog ko po siya, saka ko siya binanlawan the next day. So, ayun. Ang ganda ng kinalabasan po. Para siyang naging demi-permanent dahil binabad ko siya overnight. And safe naman. So, ayun. Actually, meron ditong isang tip galing din sa isang kasisiw ko. Ang sabi niya, kunyari, naglagay kayo ng oxidizer and bleaching set na 12% and ang na-achieve nyo is around, sabihin na natin level 8 and gusto nyo talaga maging level 10. Pwede kayo ulit mag-bleaching session tapos itry nyo na lang yung 9%. Kasi, 2 levels na lang naman na yung ika-cancel out ninyo. So, and it's advised na after 3 days nyo na lang ulitin yung bleaching session. 3 days or more para makapagpahinga din yung buhok nyo. Kasi kung agad-agad nyo, diba, kawawa naman si hair, baka naman magtampo siya. So, 3 days at least, antay kayo bago nyo ulit lagyan ng 9% naman na oxidizer and bleaching set. So, ayun mga moms. I hope nakatulong tong video na to a bit sa pag-explain kung ano ba ang semi-permanent hair dye, demi-permanent hair dye, at ang permanent hair dye. Pili na kayo kung anong kulay ang gusto nyong subukan. Anyway, wala namang commitment dahil semi-permanent naman siya. Pag nag-fade, palitan nyo. Okay lang yan. Shampoohin nyo ng anti-dandruff shampoo kung gusto nyong palitan kaagad, diba? At least, natry nyo kung bagay ba sa inyo. Kung gusto nyong mag-permanent, edi mag-eksperimento muna kayo ng semi-permanent bago kayo magpa-permanent para at least alam nyo na, oh, ito talaga, he's the one, diba, mga moms? Kung gusto nyong makita or mapanood kung paano kami naglagay or ano yung mga step-by-step procedure na ginawa namin para mailagay ng matiwasay ang bleaching set na ito sa aming Crowning Glory. At ang dye na ito sa aming Crowning Glory. Ito. Again, ito yung video. Another video na ginawa ko for the steps. Or sa description box below. Order na din kayo dun sa link dyan. Pili na rin kayo ng kulay. At kung anong bleaching set yung para sa inyo. Ipa-flash namin yung mga feedback ng mga customers na nag-try nito. And tingnan nyo na lang kung alin dun yung magugustuhan nyo. These are from real people na nag-try ng Crowning Glory semi-permanent hair dye and bleaching sets. For any beauty or mommy tips or any topics na, relevant sa atin mga momshies, i-comment nyo lang yung mga suggestions nyo sa baba. Pagsusumikapan po namin i-research yan para matuto tayo ng sabay-sabay, diba? For more useful tips din, subscribe na kayo sa channel ko. Like nyo na rin tong video kung nagustuhan nyo. So, thank you so much for watching mga moms. Again, my name is Jeannie, ang ginang na mukhang binibini. And lagi nating tatandaan, kahit mommy, dapat trendy. So, see you on the next one mga moms. Bye!